Ang Malolos ay tunay na kinikilala bilang isang makasaysayang munisipalidad sa ating bansa. Dito naganap at nasaksihan ang maraming mahahalagang kaganapan na humubog sa ating kasaysayan. Ngunit higit pa yan, matatagpuan din dito ang ilang kainan na mistulang pinatatag na ng panahon. Ilang dekada na sila naghahain ng pagkain na paborito nating mga Pilipino. Patunay lamang ito na bukod sa yaman ng kasaysayan, mayroon ding yaman ng lasa ng Malolos na nananatiling matatag sa paglipas ng panahon. Tara, samahan niyo ako sa ating project episode na Inspiration. Route Project para na lakbayin, kultura, pagkain, ating tuklasin. Bawat kwento, bawat pangarap, sama-sama tayong aangat. Ayan mga ka-project, andito na tayo ngayon sa Lugawan ni Abel. Kilalang kilala ito dito sa Malolos. So 36 years na tong Lugawan ni Abel. Ganoon na siya katagal. Ang pinaka-landmark nitong Lugawan ni Abel, nandito siya sa tabi ng simbahan ng Santissima. Ayun, ang pinaka-kilala dito na pagkain, yung lugaw siya. Lugawan nga siya. Merong distinct flavor yon. Ngayon, umorder kami. Ang in-order namin, syempre yung overload. So dito, meron yung lugaw nila dito. Meron silang dila, laman, mata, utak, goto, puso, isaw. Ang order natin ngayon yung overload. Nag-order din tayo ng lumpiang sariwa. Tapos nag-order din tayo ng tokwat baboy. Ang in-order natin hindi yung crispy, yung parang binoil lang. Yun yung classic na tokwat baboy. Tapos nag-order din tayo ng palabok. So, tignan natin. Tara. Sa lasa. Yung lasa talaga dito sa Abel, very unique siya eh. Nakakain kayo sa mga Chinese restaurant, meron siyang ganung lasa. Parang may anggo kung tawagin. Pero sa akin, nagugustuhan ko yung ganung klase ng lasa ng pagkain. Kumbaga parang may anggo siya. So, yun yung kakaiba dito kay Abel. Alam mo yung parang, kung first time yung kakain dito, sa unang tikim nyo pa lang ng lugaw nila, talagang malalasahan nyo na yung parang sinasabi kong anggo na yun. In a good way. Kumbaga parang lumang recipe kasi talaga to. Parang ganito talaga yung mga timplahan dati. Gusto ko makita yung mga laman loob. Meron siyang isaw, laman. Ito tingin ko mata. Ito yung mata. Marami siyang laman actually. Sa akin, very unique talaga yung lasa nitong Abel ng ganitong lasa ng lugaw. So, ito naman yung kanilang palabok. Ayun natin. For 85 pesos, ang dami na ng serving na to. Okay. Sobrang crispy ng itong kawali. Very mild lang yung flavor ng palabok. Ang nagdadala talaga sa kanya ng lasa, bukod dun sa sauce, yung chicharon. Mas maganda, tayo na magtitimpla. So, kaya may patis tayo dito. Yung tabang madaling dagdagan, meron namang patis. Tapos yung dagdagan ko ng konti pang kalamansi. Pero para sa 85 pesos, okay na to sa akin. Ang dami na nito. Ang dami na ng serving. Tapos may lechong kawali. Sarap nito sa merienda talaga. Tapos nandito tayo ngayon ng saktong alas 12. Papasok pa lang yung mga customer nila. Isa rin sa mga kilala sa kanila itong tokwat baboy. Tapos ito, ang nagdadalagan yung pinakasuka. Yung amoy pa lang niya, sa akin, pag naamoy ko to, alam ko nang may tamis siya. Tingin ko meron to, ang timpla nito, tingin ko may garlic, parang may cucumber. Tingin ko may cucumber. Tapos ginger. Tapos medyo thick, hindi siya yung parang watery na watery. I'm sure meron tong asukal na nagpalapot sa kanya. Ako kung papipiliin ako, crispy tokwat baboy or yung steam or yung laga lang. Mas gusto ko talaga yung laga lang. Mas na-appreciate yun kasi yun talaga yung abutan kong style ng tokwat baboy. Ako. Harap na suka.
At ng suka. Yung suka dito, hindi siya super asin. Pwede mo nga itong inumin eh. Tapos manamis-namis siya, tapos masarap. Na-common dito yun sa Malolos or dito sa Bulacan. Common yung ganong klaseng suka sa mga tokot baboy. Sarap to, sarap. Pag order kayo ng lugaw, samahan nyo ng tokot baboy. Best experience. So, tikman na natin itong kanilang lumpiang sariwa. So, fan ako ng lumpiang sariwa. Kasi yung nanay ko, masarap gumawa ng lumpiang sariwa. So, pag meron sa menu, sa isang restaurant, sa isang kainan, kayang tikman, titikman ko yan. Meron siyang ginger and peanut sa ibabaw. Pagkain ko sa kanya, ang una naalala ko, yung lumpiang sariwa ng Gold Deluxe. Medyo mas malambot lang yung wrapper nila. Pero Gold Deluxe yung panlasa ko. Tapos meron siyang pink patatas to. Patatas. Singkamas. Carrots. Yung bamboo shoot. Yung green peas. Sarap yung ano nila. Lumpiang sariwa. Ito. Isa sa mga babalikan ko. So ngayon, nandito naman tayo sa Bahay Pawid. 1981 to nagsimula at bali 44 years na sila na nagpapakain dito sa mga Malulenyo. Isa to sa mga orig, kilala na mga lugawan dito sa Malolos. So in-order natin yung tokot baboy, isa rin to sa mga kilala. Actually, nalikman ko na to dati. Very similar to sa Abel, no? Sa tingin ko, yung mga talagang dating lugawan, yung mga naunang mga lugawan, hindi ko alam kung trend lang ba dito yung sa Malolos o ganito talaga yung timpla ng Malolos pagdating sa lugaw noon. Pero kung baga titignan mo yung edad ng kainan at saka yung lasa, parang baka ganun yung mga kainan, no? Siyempre kanya-kanya timpla naman. Nag-order din tayo ng lumpiang toge at saka yung kutsinta. Ang in-order nga pala namin is yung lugaw halo at saka yung LTB. Dito kasi sa Malolos or sa Bulacan siguro, ang term ng lugaw tokot baboy is LTB. Tapos GTB naman kapag goto. Tapos meron din silang dila, mata, yung mga ganon, no? Ganon yung menu nila dito sa Valenzuela Bahay Pawid. So iniisip ko baka ganon din talaga yung uso na mga side dish dati ng panahon dati. So tara, tikman na natin. Medyo nagbago yung lasa niya para sa akin. Parang sa sarili kong panlasa, parang feeling ko may nag-iba. Or medyo nag-less yung parang anggo. Sa pagkakatanda ko kasi dati, mayroong ganong lasa. So ngayon, parang semi-normal. Kumbaga parang meron pa rin siyang konting kakaibang lasa. Yung kakaiba niyang lasa parang sa palagay ko nanggagaling sa parang broth, yung pinaka parang pakulo na ginagamit nila. Tapos yung serving niya, ang laki. So ito naman yung kanilang tokot baboy. Okay. Tignan natin. Yung suka. Ito, sa panlasa ko, paumbong talaga yung gamit nila. Yung pinaka-base ng suka nila. Ano to pang tokot baboy talaga dati. Yung maasim na may konting-konting tamis. Sobrang lambot ng ng laman. Sobrang lambot. Kahit siguro dila, kaya durugin yung pinakalaman niya. Old school yung lasa. Walang masyadong timpla. Ang nagpapalasa talaga ng suka nila, yung paumbong. Tapos, yung natural na lasa. Tapos, konting sigurong pang-color na
mga toyo or baka patis. Tikman naman natin ito. Ito yung kanilang toge. Lagyan na natin ng suka. Sige po. Salamat po. Try natin. Okay. Hap. Mainit tapos siksik na siksik yung ano. Yung laman. Iba yung suka nung ano, iba yung suka nung nasa bote. Iba yung suka nito. Iba rin yung suka nung nasa Tokwa't Baboy. Mas manamis-namis yung suka. Personal opinion. Mas gusto ko yung suka ng nasa bote. Compare dun sa mismong nasa Tokwa't Baboy. Mas nahilig kasi ako sa sukang matamis. Try ko to. Ang sarap din yung ano. Ito yung nahanap ko talaga. Ito yung may timpla. May garlic. May mga additional flavor. Kahit inumin, maiinom ko itong suka na to. Masarap talaga siya. Okay. So, mas type ko yung suka ng bote. Malambot pero firm, no? As kutsinta. At masarap. Akong sakto lang yung lasa niya. Sarap na kutsinta. Huwag niyo kalimutan. Umorder. So kung itong Valenzuela Bahay Pawid, 44 years old, pupunta naman tayo ngayon sa pinakamatagal na kainan dito sa Malolos. So ito yung Sitang. So tara. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Sitang. So ito yung pinakamatagal na kainan dito ngayon sa Malolos. So kilala sila sa mga kakanin. Marami ditong mabibili, mapapasalubong. Yung Sitang, Teresita si Ignacio talaga pangalan. Lola ko yun, bali, siya nag-start nito, 1970s, na tinayo niya to. Ano yun, wala pa kaming physical store, parang nilalako lang. Magaling magluto yun, Lola. Bali, pinalalaban siya ni Mayor Reyes dati ng Malolos sa mga culinary sa Manila. Ang forte talaga niya, kakanin. Pag gumawa siya, ang naglalako yung mga anak niya. Ang kilala talaga may puto. Sitang special puto yun dati. Talagang puto, kutsinta, sapin-sapin. Yan ang talagang specialty ni Lola. Tapos hanggang sa unti-unti, nag-ano na siya ng mga iba-ibang klaseng kakanin. Yung kasing paninda namin mostly, parang heritage yun ng Malolos. Yung mga taga-abroad, yung mga foreigner, yung mga taga-ibang lugar, pupunta rito para lang tikman naman yung sarili nating gawa. Para gano'n, proud bilang Bulakenyo tsaka Malolos, taga Maloleño. Ini-invite namin kayo. Pag napunta kayo ng Bulacan, daan kayo rito sa Malolos. Dito kami sa Sitang Eatery. Tabi lang kami ng simbahan ng Santa Isabel. Bale, one-stop shop kami. Kakanin, ulam, mga merienda, may mga sweets kami galing from iba't ibang lugar, San Miguel, Baliwag. Kaya punta na kayo. Thank you. Una natin titikman itong kanilang palabok. That's all. More. Sarap. Yan. So ito yung kanilang Tokwa't Baboy. So kilala rin to sa kanila. Sarap nung yung lasa nung lechon kawali. Sarap. Sarap. Sarap nito. So ito yung tamales. Isa rin to sa mga Bulacan Pride, no?
May ibang version ng Pampanga nito, may ibang version yung Bulacan. Pero ito yung Bulacan version natin. So, sarap to. So, ito naman yung kanilang sapin-sapin. Hot. Memorable sa akin dun Sitangs kasi nung nagkatrabaho ako sa Manila, kapag meron akong gustong pasalubungan, dito ako bumibili. So, bumibili ako ng mga kakanin. Siyempre, pagka Bulacan ka, ina-expect ng mga tao meron kang kakanin, meron kang pasalubungan na chicharon. So, dito ako bumibili dati sa Sitangs. Yung mga taga Malolos, tapos meron silang bisita na taga-ibang lugar, kadalasan dito nila dinadala sa Sitangs. Kasi nga, one-stop shop na siya, may pasalubong. Tapos ito nga yung pinakamatagal na kainan sa ngayon dito. Nagsimula sila na 1970, tapos magti-55 years na sila ngayong 2025. So kung nandito kayo sa Malolos at naghahanap kayo ng food trip, puntahan nyo yung 3 ng mga matatagal ng kainan para matikman nyo naman ang mga luto dito sa Malolos. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, like and share nyo po yung aming page para lagi kayong updated sa aming mga content. Thank you!